Mga kaibigan, mga kapatid, totoo bang hindi nila sinasamba ang rebulto na tinatawag na Maria sa simbahang Katoliko? Mga kaibigan, mga kapatid, huwag kayong aalis. Papatunayan natin na ang kanilang sinasabi ay hindi totoo. Ano ba talaga ang kahulugan sa salitang worship? Sapagkat marami sa ating mga kaibigan at mga kapatid na Katoliko na mamatay na lang hanggang ngayon hindi pa nila nalalaman ang tunay na kahulugan sa salitang pagsamba or worship. Pasagutin natin mga kaibigan ang Catholic Encyclopedia, ang kanilang libro o encyclopedia na nagsasabi na ang salitang worship is to honor, to show reverence. Pangalawang kahulugan according to Catholic Encyclopedia, to regard with great extravagant respect, honor, or devotion. Ang ginagawa nila na pag-devotion, venerate sa isang rebulto, ito po ay isang klaseng pagsamba na hindi alam ng mga Katoliko nating mga kapatid na ang pag-venerate, pag-devotion, to give honor and reverence sa isang rebulto, ito po ay isang klaseng pagsamba. Sa Bisaya pa, ang paghatag pasidungog, ang paghatag og dako kayong pagtahod ug pagrespeto, pagdevosyon or paghatag nimog extravagant respect tulad ng fiesta, pinifestahan, extravagant respect tulad ng fiesta, kung ano-ano na lang kanilang ginagawa in honor, in homage or honor sa mga rebulto, or pagpasidungog, pagpasalamat, pagampo, pagdevosyon, pagpangayog tabang ngadto sa rebulto. Ang ganyang klaseng gawain is an act of worship according to the Bible and according to their documents na tinatawag na Catholic Encyclopedia. Mga kaibigan, ang katotohanan na ito ay matagal nang inilihim sa simbahang Katoliko sa kanilang mga parokyano para hindi humiwalay sa kanilang relihiyon na tinatawag na Roman Catholic Religion. Kailan nagsimula ang doktrina na sambahin at devotionan ang rebulto na tinatawag na Birhen Maria sa simbahang Katoliko? Noong 100 years to 165 years sa pamamagitan ng isang Catholic theologian and philosopher na walang iba si Justin Martyr. Mga kaibigan, sa makatuwid, ang doktrinang ito ay inbento lamang sa mga pangulo ng simbahang Katoliko. Ano ang sinasabi ni San Pablo sa mga tao sa Roma? Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Imbes himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nagakamang. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nilang mga hunahuna, o gibuhat nila ngadto sa isig usag-usa ang mga salawayon nga mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbes ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Roma Kapitulo 1, versikulo 21 hangtod 25. Punto Biblikal.